It's the first time that happened nung impeachment. Oh. Hindi siya nangyayari. Everyone gets it. So before lahat, regardless if minority, majority. Regardless kung hindi ka kumampi sa gusto ng presidente. Hindi, as sa experience ko, I don't know, I can only say from 2010 to the present. Ah, wow. It was the first time that I did not get my break bonus because I did not sign the impeachment. Oh, wow. Nako! Nako, napakarami yung binulgar nitong si Representative Bernadette Herrera sa mga kabuktutang ginawa nitong si Martin Romualdez noong 19th Congress. Talagang wineponize nila ang pondo ng sambayan ng Pilipino noong 19th Congress. Ginamit nila ito para lokohin ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng impeachment, pambibili ng boto, ayuda at kung ano-ano pang kapalpakang ginawa ng mamanayan. Eto, ngayon meron na naman ho siyang hanas. Itong si Martin Romualdez, meron ho siyang banat dito kay Vice President Sara Duterte. Actually, matagal na to eh. Ito ang kanilang mga punto de vista laban dito kay VP Sara. Kung wala kang tinatago, VP Sara, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Anong karapatan? Ikaw, bakit hindi mo sagutin ang tanong ng sambayan ng Pilipino? Kung saan na napunta, yung di umanong dinideliver sa iyo ni Saldico. Billion sa Forest Park. Pambihira, pati mag-asawang Diskaya, ikaw ang tinuturo. Ano daw, ang tawag dito, yung sa opisina ni Speaker. Di ba? Walang nga talaga itong si Martin Romualdez. Bago mo nombrahan itong si VP Sara, nasagutin niya yung kung wala siyang tinatago, bakit hindi niya sagutin ang mga tanong sa kanya? Ang gawin mo, Martin Romualdez, bago mo kami paandaran ng ganyan, sagutin mo muna yung tanong ng sambayan ng Pilipino sa'yo. Di ba? Saan napunta yung mga unprogrammed appropriation? Saan napunta yung di umanong diniliver na mali-mali ang pera sa'yo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa? Diba? Yan ang hirap kay Martin Romualdez eh. Bumaba na, akala ho siguro niya, walang balik sa kanya lahat ng sinasabi niya. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Napakalaking tulong ho ng subscribe button na yan, ng like button na yan, para iga nga sa 2028 election o kung ano man ang magiging development dito sa impeachment ni VP Sara, lagi ho kayo nakaantabay sa ating mga ina-upload na video. Dito rin ho sa video na to, syempre, kailangan naman pa, hindi natin papasadahan itong si Atty. Salvador Panelo. Tayo talaga gusto ho natin makita ang kanyang mga punto de vista. Kaugnay doon sa sasalitanan nitong si VP Sara na tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. Ito na ho, ang dating Presidential Legal Counsel, Atty. Salvador Panelo, at ngayon nasa The Hague, Netherlands. Isa ho siya sa mga abogado na hindi ko alam kung anong magiging nila doon, magiging papel nila diyan sa isasagawang proseso sa The Hague, Netherlands. No? Kaugnay pa rin sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin na muna natin itong itawag kay Panelo. Nasi nila doon sa Republic Act 9851 itong pagkakapunta ni dating Pangulong Duterte sa ICC. What's your comment po on Yung lang kanyang deklarasyon? Pero Attorney Sal, maraming nagtataka kahapon dun sa declaration niya na baka isa daw to sa kanyang ginagawa ngayon para magkaroon ng suporta or para i-check kung sinong susuporta sa impeachment niya. Ng ganong ideya, Attorney Sal. Ano po ang inyong komento doon? Unang-una, yung kanyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa Panguluhan ay ang pagtanggap niya ng hamon ng mga Diyos ng tadhana na siya'y manguna, pamunuan ang pagbabalik ng pamamahala
ng isang gobyerno sa daan ng kawastuhan. The announcement seeking the presidency in 2028 is an acceptance of the challenge heard to her by the gods of destiny for her to lead this country into the path of righteousness, to demolish the unprecedented corruption that ate the country's resources, to rid this government of corruption, to stop the resurrection of the drug menace in this country, to build again the infrastructures that will accelerate the economic growth in this country, to establish hospitals and free services to the poor, to build more schools and give formal education to the underprivileged majority of our countrymen, to mount a foreign policy based on national interests and not beholden to any country, any powerful country, to destroy the combating terrorism in this country, to reduce the crime rate, to stop the spiraling prices of basic commodities. Yan ho ang hamon ng mga Diyos ng tadhana at ang kanyang pag-anunsyo ng kanyang kandidatura ay pagtanggap sa hamon upang pangunahan niya na at lahat ng suliranin ng bansa ay matugunan dahil sa kabiguan ng pangkasulukuyang administrasyon na pinagtaksila ng kanyang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mamamayan at sambayanang Pilipino. Ang kanyang pag-aanunsyo din ay bilang sinyal sa mga kalaban nito sa politika na hindi niya uurungan ang kanilang ginagawang paninira sa kanya, ang pilit na pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, ang pagpapaaresto sa kanyang ama, at hindi niya uurungan o tatakasan ang ginagawa nilang paglabag, pagsira sa saligang batas. At ipinapakita niya rin doon sa mga naglalaro, mga balat kayo, Yan. na hindi maaari ang kanilang ginagawa at haharapin niya ito ng buong tapang. Kaya yon ay isang babala sa kanila. At siguro ito ay sinyalis din doon sa mga nagbabalat kayo na magsimula na silang magbaliktaran at pumunta sa kanya. Sapagkat nakakasiguro na sa 2028 ay may bago tayong Pangulo sa katauhan ni La Presidenta Inday Sara. Yung. Yan ang konsekwensya ng kanyang pag-aanunsyo. Kaya
gaya ng sinabi ko noong pa, yung impeachment na yan, habang matutuloy yan sa ngayon, or bago siya nagdeklara ng kanyang kandidatura, maaaring mabago na naman. Sapagkat pagdeklara niya ng kandidatura niya na talagang siya tatakbo, maaaring yung mga kongresista sa halip na magbaliktaran sa susunod na taon, baka this early ay gawin na nila. So makikita natin, kung matuloy ang impeachment sa House of Representatives, makakuha sila ng boto, ibig sabihin next year pa rin sila magbabaliktaran. Pero pag nagsimula ng mabawasan ang bilang na pipirma sa kanyang impeachment, ibig sabihin, tinatanggap na nila ang katotohanan na si Inday Sara ang magiging presidente. Sa oposisyon naman, ang dating sa kanila, kailangan this early maganda na tayo at napakalakas ng kalaban. Pero ang problema, kahit na pagsamasamahin ang dilaw, ang kaliwa, ang administrasyon, wala. Game over na yan. Maniwala kayo. Kaya, umanda na kayo. Ayan. Ayan. Nalalapit na ang katapusan ng pagsasamantala, ng pagnanakaw, ng paglabag sa karapatan ng mamamayang Pilipino at ang pagnakaw sa kayamanan ng bayan. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Well, sa panig ng oposisyon, Attorney Sal, sabi nila, yun nga, bubuo sila ng, hahanap pa sila ng makakatunggalin ni VP Sara siguro by the end of the year daw, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba, sino kaya ang tatapat kay VP Sara? Sabi ng AI, may lumalabas sa social media, nagtanong daw siya sa AI. Sabi ng AI, Artificial Intelligence, ang mga nakalinya ro na pwedeng tumapat. Tumapat lang, pero hindi mananalo. Si Leni Robredo, si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, at meron pang isa. Si Chel Jokno yata, yung sa bandang kaliwa. Nako. Maliban doon, meron pa siguro dyan lang sa Senado, maraming gustong kumandidato dyan. Marami. Maraming gustong mga presidente, pero walang lahat yan. Walang bilang yung mga yan. Ang gusto kong tanangin mo, kung anong reaction ko doon sa mga pahayag. Pahayag ni Amy Marcos, pahayag ni Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, tutuwa siya na tatakbo presidente. Kaya lang, yung dagdag niya, taliwas doon sa aking Yan. advokasya na siya Yan. ang maging running mate ni Oo. Inday Sara. Wala akong problema dyan, Atty. Salvador Panelo, sa totoo lang. Kasi ayaw na natin ayaw ko na nasugal. Ayaw ko na sumugal sa Vice President. Ayaw na ho natin sumugal. Kung kukunin man natin yung Vice President, siguraduhin natin na makukuha natin to ng malinis. Ayaw na natin yung tipong, baka talunin pa yan ng mga, di ba? Mga dilaw, di ba? Mahirap na Mas maiging makuha na natin ng malinis yung yung Vice Presidency. At gusto makuha ng malinis, dalawa lang yan. Siyempre, Marcoleta, Senator Robin Padilla. Kung baga nagpapakaano tayo rito, doon tayo sa realidad. Ika nga. Hindi ho natin gaanong hindi ho tayo masyadong naglalaro doon sa mahirap po kasi. Mahirap na baka mapunta sa mga dilaw. Pagka naging dilaw ang Vice President, wala akong gagawin yan. Parang kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mananalangin na merong mangyari kay VP para makapasok sila sa Malacanang. Yan lang ho yun. Gusto ko talaga Duterte, Padilla. Yan. Kung ayaw ni Padilla, Duterte go. Pwede. Kung gusto ni Duterte, kung gusto ni Go, Duterte go. Kung gusto naman ayaw ni Duterte, Duterte Padilla. Pero sabi ni Robin,
Duterte, Amy Marcos ako, Jesus Mario, Senator Robin. So bagay, alam ko naman nagbibiro. Pero kahit na nga seryoso, Diyos ko namang maawain. Maawain. Nakita nyo nga Diyos ko namang maawain, Senator Robin Padilla. Maawa ka naman. Ano na to, please lang. Ang dami natin pwedeng, baka nga papiliin mo ko itong si Amy Marcos, itong po si Panelo. Panelo na lang. Ano na to? Duterte Marcos, nagka-leche-leche na nga. Uulitin mo na naman yung Duterte Marcos. Yung Marcos Ay, Duterte, kailan talaga, nagkaloko-loko na nga . Lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Sabi Balat niya, kayo forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi pa naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, Amy, wala ka nga. Nung ang iyong kaibigang sinasabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base. Hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng suporta. Kasi kung pumunta ka ron dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. Pwede. Hindi, nanahimik ka. Nanahimik ka. Hindi lamang isang linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura mo sa Senado. Yan. Saka ka lang Banatan mo, nagsipsip Tori ng Panelo. gusto. Lang yan nga ay Napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya nakaligtas ka sa bingit ng kahihiyan, sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka, nangunyapit ka dun sa dulo. Kaya itong mga balat kayong ito marami pa ho yan, maniwala kayo, magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. Yan. At yung mga kumontra naman, magbabalikan. Yan ang nakikita po natin yan. Nakikita na natin yan. Attorney Sal, actually, yung kaugnay po niyan ay meron tayong balita. Pero meron pang ibang mapahayag mula sa ibang senador. So, ito, suportado ng mga senador mula sa Duterte Bloc ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito bilang Pangulo sa 2028. Makakaapekto nga ba ito sa impeachment complaint na isinampalaban kay VP Sara? Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Attorney Sal, meron po kayong karagdagang komento doon sa ibang senador na nagkomento sa desisyon ni VP Sara? I disagree with what they're saying na iwalay ang politika. Hindi mo may iwalay kasi nga, political nga yan . Ang impeachment is political. Alam ng mga yan na wala naman talagang legal ground sa pagpapatanggal, pag-disqualify kay Inday Sara. Politika nga yan . Kaya yung tanong, mag-aapektuhan ba? Talagang ma-aapektuhan yan. Sabi, gaya ng sinabi ko na kanina, makikita natin yan sa bilang ng pipirma sa impeachment sa mga kongresista. Kasi dati, ubod ng dami, di ba? Pag yan bumaba, ibig sabihin, may epekto na yung pagdeklara niya. Yung mga hindi sasama dyan, alam nila na delikado na sila. Kaya hindi pipirma yan. Diyan naman sa Senado, alam din nila na walang batayan. Lahat yan, alam nila yan. Na alam nila politika lang. Kaya, maapektuhan din sapagkat nakakasiguro sila na walang kalaban-laban ang sino mang iharap ng oposisyon. Sabwatan pa ito sa kaliwa, sa administrasyon. Talagang tatalunin. Kaya yung mga boto nila, depende sa kanilang survival, sa kanilang mga mithin na makabalik na muli sa kapangyarihan pag ang termino nila ay matatapos na. Political talaga yan. Ayan. Yan ang labanan dyan. Impeachment is a political process. Never na nasunod yung mga ebidensya o tingnan yung mga nakaraan. Sige nga. Pagtanggal kay Sereno, pagtanggal kay Corona. Lahat yan. Puro politika lang yan. Ayan. Nako, ito naman po ang pahayag ng sa panig ng Malacanang. Isang good luck
na mensahe ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay na naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Kaugnay nito, isa-isa namang sinagot ng Malacanang ang mga banat ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Si Crescent Catarong sa balita. Sabi ni Presidente Marcos Jr. daw, sangayon kay Clara, good luck sa kandidatura. Tama po yung good luck, pero on the reverse. Actually, si Presidente Marcos Jr., nung sinasabi niya yan, nakaharap siya sa salamin. He was addressing himself, good luck to him. Because the announcement of BP Sara to seek the presidency in 2028 is the beginning of the end of the Marcos Jr.'s administration. Yo. Ayan. Kaya good luck nga. Good luck sa kanya at sa kanyang administrasyon. Ayan. Ano, yung sa iba pang sinabi ni Yuse Castro, Attorney Sal, anong mga reaksyon mo doon? Parang sinisisi niya ulit yung sa pagkapanalo ni PBBM na wag daw suluhin ni VP Sara. Ang problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Hindi naman sinusolo ni VP Sara eh. Sinasabi niya yung kanyang pagtulong. Yan ang problema kasi, Clara. Mas, ewan ko ba? Ayoko nang dagdagan. Bayaan mo na lang magsalita yung pananamit mo. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po. Sa ibang issue na po tayo, Attorney Sal. Dito, nanawagan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema na agarang resolbahin ang mga nakabinbing petisyon Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Congressman Bernadette Herrera. Good. Makita mo amendment mo, sobrang yan ang fulfillment para sa isang legislator. Yan, when does it become unconstitutional? If it wasn't done in the House, if it wasn't done in the Senate. Pag biglang magically sa BICAM, tapos Dun biglang nasa lumalabas. doon Okay. lumalabas, then that becomes unconstitutional because it was not deliberated upon the two houses. There are only two houses. Correct. Lower and upper. Yung BICAM is not a chamber. Correct. So, hindi pwede dapat na nag-amend, nag-insert, kaya sa tinatawag na insertion, pag ginawa sa BICAM. Doon. So, that becomes unconstitutional. Pero, syempre, until it is questioned, at napasa namin sa batas, hindi siya. Correct. Batas siya. Oo. So, dun yun. And then, yung insertion, yun ang, para sa akin, yun ang insertion. Amendment is a regular process or constitutional duty because we are not a rubber stamp. Correct. Siyempre kung anong sinabit sa amin na pondo ng Malacanang, it is our duty To to scrutinize scrutinize. doon. Why? Because there are sometimes double appropriations, multiple appropriations. So siyempre tatanggalin mo yan. Why do you have two titles with the same title and then with the same amount? Minsan may lump sum o ang laki-laki. Trabaho naming busisiin yun. Minsan kasi malulusutan ka eh. Ganyan kakapal ng gaay. Oo nga, imagine pag nakita ko yung mga picture, parang ganun kalaki It's yung... very high. Ang dami. And then bukod pa doon, marami ka pang ibang titignan ng mga provisions, diba? At saka nakatago lahat yan sa special provision. So, merong one word can literally change kung saan gagamitin yung pera niya. Yes. Oo. So, kailangan mong basahin itong mga bagay na to. And kami as legislators, dapat matinik kami doon. Oo. And that's when we amend. Para ilagay namin doon sa nakikita namin mas tamang lagyan ng mga pondo. Pera. Tapos kunwari, merong 1 billion na appropriation for one title. That's not feasible na i-implement for that year. So, dapat po bawasan. Diba? And you put it to other things, to other good use. And then, ang kulang lang, yung tinatanong mo kanina, bakit secret? Kaya siya nagiging secret kasi magkakaalaman kung sino may malaki o hindi na pinigbigyan. Diba? Doon malalaman kung sino malapit sa kusina at hindi. Correct. Kasi syempre kami, magsusulat sa amin ng mga mayors, ang mga governors, mag-request ng infrastructure. What we can do is write DPWH to request. Syempre mag-request kami at saka tatanungin, pwede ba to? Shovel ready ba to? Tama ba to hinihingi sa amin? May implement ba? Is it implementable? Diba? Wala bang problema yan sa right of way? So, isasubmit namin sa kanila yan.
Pero syempre, discretionary on their end kung pagbibigyan kami. So kung ngayon, magkabukol niyan lahat yan, kung sino-sino ilagay, so malalaman kung sino malakas at hindi. Pero is that a bad thing na magkaroon ng parang more transparency on how much, It shouldn't. diba? Like I said, you should be even proud kung nakapaglagay ka ng malaking pondo sa distrito mo. Kasi ibig sabihin nun, pinaglaban mo yung constituents mo. Diba? At saka, dumiskarte ka ng malapit ka sa kusina. Hindi naman mag-isama maging malapit sa kusina kung ginagawa mo ng tama. Actually, ang ganda ng pag-explain mo kasi in reality, you are put into that position representing a particular constituency. Diba? Diba? Kami ang nagdadala. We bring government closer to the people. That's why we are called representatives. Correct. We represent kami, our sector. Diba? Kasi party list ako. But the others, they represent their district. So kung ano concerns ng mga mayors, councilors, vice mayors, governors, vice governors, dinadala namin to kasi power of the purse is ours. Correct. It starts in Congress. Kaya kayo yung linalapitan ng mga mayor. Precisely. Kasi kami ang mag-aawit sa DPWH at during budget deliberations, yun yung time namin hanapin, ops, over budget na to. Ops, doble to. Ops, bakit lump sum to? So, hihimayin natin yan. And that's our rule. That's power of the purse. So, Correct. dapat, importante yung legislative plan. You should be proud of the amendment that you introduced or you should be proud of the project you requested. Eh, syempre, may hiya ka kung puro, hindi masama ang flood control, ha? May mga flood If prone areas. implemented properly. Pero kung rin lahat flood control na lang at nakalimutan mo na yung mga multipurpose buildings, nakalimutan mo na yung mga kali or Mga farm markets, classroom. mga classrooms. So, doon ka mapupulaan. Why? Because we all know that in flood control, mas madaling kumita ng pera. Mas Correct. madali for the contractors. Hindi naman yan secret eh. Diba? Mas maganda ang margin. So, kaya nawawala minsan yung balance. So, dapat trabaho naman yung balance. So, I agree with you with the legislative tag. It's necessary. If you are not ashamed of that, parang you can only be ashamed of it if may masama ka If may intention. tinatago ka. Yes. Diba? Kung wala, kasi katulad ako, may mga request sa akin sa San Ildefonso na flood control. In-request ko talaga yun. Siguro doon sa 1 billion na binigay sa akin, ang napagbigyan lang nasa 200 or 300 na para magawa. Pero, It's still something. hindi, tsaka nagawa yung project, pero kulang. Kasi 1 billion yung buong program para talagang maging makatotohanan Makompleto. siya. eh. Oo. Pero dahil hindi ka siguro malakas sa kusina or hindi ka, so, but, ganun yun eh. Weather to, syempre, di ba? We're part of the minority. Correct. So, minsan, talagang susulat ka lang, papakita mo, talagang you i-present your case You na make an effort. kailangan talaga to. Minsan, magmamakaawa ka. Because it's your duty. That's your job. Actually, on that point, one thing that keeps going around on Facebook is yung sinasabi nila, hindi naman dapat trabaho ng congressman yan. Di ba? Yung parang sinasabi nila, you guys should be focused on legislation and ano ba yun, power of the purse and ano ba yun, yung oversight. Yeah, that's power of the purse. Kasi ang trabaho namin, legislation, oversight, and power of the purse. Nilalagay namin kung saan dapat ilagay yung pondo. Ayun. Oo. So kasama talaga siya sa Kasama rule. talaga siya. Hindi kami ang gagawa ng building. Hindi kami ang gagawa ng roads, di ba? Pero kami ang maglalagay ng pondo Kumbaga yung para paglaban doon sa pera, doon sa Yes. grupo or yung re-represent ninyo. Eh kasi kami That's mag-approve ng budget eh. correct. Di ba? So yun yung role namin. Parang we are the ones who's supposed to balance if dapat ang pera nasa classroom, if dapat ang pera nasa internet, dapat ang pera nasa flood control, dapat ang pera nasa infra. Kaso minsan, we are so reactive. Biglang all of a sudden, flood control zero. Pwede ba naman yun? Oo. Sobrang bakain ngayon ng Pilipinas. Precisely my point. But ano ginawa? Zero flood control. Pero may nakita ko may mga in-insert na bago pa rin na parang flood control. Actually, Pero dapat lang eh. Hindi Oo. pwedeng walang flood control. I agree. Kasi pareho tayo taga Bulacan. So, ako taga Hagunoy. Anak na sa'yo. Oo, hanggang ngayon, mukhang binahan ng ano yung So do buong you think Hagunoy. we're giving justice by Exactly. doing zero to flood control, I agree. especially in an air? So we are so reactive and it's not right. Oo. Diba? Alam mo, hindi na maintindihan ng mga tao. Yung libingan ng mga great grandparents ko, hanggang ngayon mukha ng lawa. Hindi na nila Madrid. Ganun kalala yung baha. So ang ano talaga dyan, kaya kami nag-file ako ng kadena in Congress. Kasi ito, transparent in every step of the budget process. Kung sino ang nag-propose, ano ang pinropose. So hindi pwedeng itago sa tao. Para from the time na sinabit yung NEP to the time na anong ginalaw namin sa Congress, anong ginalaw namin Nakikita sa lahat. Senate, nakikita lahat. Actually, ito yung ginagawa ko from before pa, diba? I showed you a paper before. Ito talaga, I always do this para nakikita kung ano yung changes from the NEP to the GAB, to the Senate, to the BICAM, to the GAA. Diba? Para makita
kung saan nangyari yung malaking change sa Senate ba, sa Congress ba. Tsaka So- you're able to see it, di ba? As someone who's like monitoring, kumbaga exercising the power of the purse. Yeah. So ito, legislative tag, kasi minsan kami, pagtapos na yan, ang titignan mo lang yung mga concerns mo eh. Mm-mm. Dahil nga ang kapal niyan eh. At mas ibibigay pa sa amin bago mag-third reading, mga 1 oras na lang o 2 oras na lang. Bakit nangyayari yun? Yung biglaan. May pahirap na mag-encode eh. Kasi Ay, may wow. we're time-bound eh. Time-bound din kasi. So, tas na din. Pero how do you go over it if you're like given such a short amount of time? Really, I hire consultants to do it for At me. tapos para talagang Pero sa gagastos dahil. ka. Oo. Gagastos ka. At hindi siya madali. Hindi rin siya mura. Hindi siya. Kasi, Pwede pero gamitan ng AA yan. actually ngayon nga pwede na daw gamitan ng Correct. AI. So, ngayon, actually, nasa DBM website naman ang budget eh. Wala lang interesado. You know, I've been talking about this since time immemorial, but no one's listening. Kaya I'm happy now. Kasi ngayon, ay salamat, may interest na sila sa program. Ay salamat, may interest na sila sa earmark revenue. Ay salamat, may interest na sila sa budget. I remember nga, there was this one time you were questioning I think it was Congressman Stella Oh yeah. about the budget, no? Naalala ko yun eh. So ever since talaga, this is something that you've been Oh yes, for the passionate past about. several years, since 2016, I've been studying the budget. At palagi ko sinasabi, lagi ako nagsasalita ng mga complaints, mga ants ko, pero syempre, no one's gonna listen naman kung nag-iisa ako. And then nobody really understands the budget that well. Yung talagang malalim Kasi na sobrang laki understand. na eh, di ba? It's hard. Ako, sabi ko kasi 2016, 10 years na ako, isang dekada na ako nag-aaral na to, lito pa rin ako hanggang ngayon. I mean, there are some things that I really need to study carefully. Like itong earmark revenue nga, na sinasabi, cash is fungible. So, in-earmark namin siya for a certain thing, sasabihin nila, accounting entries lang yan. Pero yung cash, pwede gamitin sa iba. Parang for me, it doesn't really sound right. That Kasi doesn't sabi ko, make sense. that's why, dapat siguro i-question pa sa Supreme Court para mapagtalunan yung cash is fungible, accounting entries. So, pag kailangan ko yung pera, nandyan yan. Eh, paano kung wala ng pera? Correct. Saan mo kukunin? Saan mo kukunin, Mm. di ba? So, yun yung lagi ko nagalit. Yung sa DICT, ang 27 billion ng earmark revenue for free wifi of the country. Pero ang binibigay ng DBM dyan, taon-taon is just 2.5 billion. Ang away talaga ako dyan, inaway ko ang DBM, talagang nakiusap ako, hanggang finally nabigyan sila ng 7.5. But still, hindi ka makakagawa ng makatotohanan ng free wifi sa buong bansa. Pero kung binigay mo yung 27 billion na may maayos sa programa, although hindi mo kayang ubusin yun, Oo. pero at least, kung naka-earmark yun para sa'yo, pwede mo gawin simultaneously eh. Oo. So, Actually, parang yun yung nagiging challenge minsan. Ang gaganda ng mga programa, ang gaganda ng mga ideas. Kaya yung free wifi. I think 1 decade ago, pinag-uusapan niya yung idea of having free wifi in public spaces. Eh. yeah. And yet, when you take a look at the implementation, doon Eh nagkakaproblema. kasi nga, kung tingi-tingi ang bigay sa'yo, wala kang assurance kung ano bibigay next year. Wala rin magtitiwalang private entities to work with you. Correct. Diba? Exactly. Diba? Nag-give up si Globe and Smart kasi hindi sila nababayaran. So ngayon, ang kung sumasali, mga small contractors or mga big contractors, pero ina-apply din nila sa Globe and Smart. Hmm. So kasi talagang nag-earmark pa kami, pero hindi naman nasusunod. Hindi nagagamit ng Hindi tama. nagagamit. Okay. Ngayon, yung Or hindi ginagamit sa other things. Sa other Kasi things. nga, cash is fungible. napaka-amorphous ng idea niya. But anyway, so, alam natin na may parang crisis ngayon in confidence sa Congress because of everything that's happened. You mentioned kanina yung Cadena Act that Yeah. might be one of them. But ano yung mga safeguards na pwede natin nilagay para dahan-dahan bumalik yung confidence ng mga tao sa Well, Congress? talagang we really have to be more involved. Talagang dapat ito. Very good tong may nagko-call out para aware yung mga tao. Kasi sometimes, people tend to forget na hindi na namin trabaho yung ibang bagay. Alam mo yun, parang, when I was investigating the water, yung Manila Water. Oh yeah, I monitored that issue Yeah. while you were going So, about that. yeah, that was my first term. Mm. Umiyak ako doon. Iniyakan ko yun dahil talagang everybody was ganging upon me. Yeah. When I was talking to the regulatory officers, sabi ko, bakit may incentive para taasan niyo yung presyo ng tubig? Labo Parang talaga. if parang nakalimutan nila na ang trabaho nila is to protect the consumers and not the concessionaires. Exactly. So, because they've been doing it for the longest time and they're being given bonus to rebase the rates. At pag tinaas nila yung rates, may bonus sila. Bibigyan ka ba bonus kung binabaan mo? Correct. Siyempre, hindi. Pero nung iniimbestigan lang namin, parang doon na nag-dawn on them na, oo nga pala, ang trabaho natin is to protect the consumers. So, itong flood control, parang I think they never realized na konting daya sa flood can kill thousands of people. Exactly. It was just so easy na, oh hindi, meron ka dito, meron ka dito, meron ka doon, ito madali. So,
nawala yung genuine concern for the Filipino people. Parang hindi nila nakita na, oh God, hindi pala, parang yung simpleng ganito can affect thousands and thousands Yeah, of I don't lives. think they know how grave the impact Yes, is. precisely. Because if they knew, kaya on our end, hindi ako makapaniwala na may ghost. Kasi normally kami, pinagmamalaki namin yung ini-request naming project. Oh, kasi Kaya ako nagtatarpaulin. pinaglalaban yun. Di ba? Hindi kaya na ako nakikita ng tarpaulin na may mukha mo eh. Alam mo, hindi ko naintindihan, BH Parang, Ako wala ko doon, but I'm just saying, Oo. the others, that's why, because they're proud of their project. Exactly. Through their initiative, napalagay nila yun. So, i-ghost mo ba yun? Parang proud sila. Wait, take a look at this ghost project. Precisely. So, kaya, yun ang sinasabi ko rin, dapat makinig, alamin nyo rin, tignan nyo yung lugar na totoong coordinates bago kayo magsalita. Because, or sino ba talaga responsible? Because in the whole DPWH projects, yun namang requests ng mga legislators is in a separate, yun yung sinasabing allocable, diba? In a separate. Pag tinignan mo yung budget ng DP, may 001, may 002, may convergence. Nasa convergence, doon yung mga requests ng mga legislators for their own respective districts or kami with our own, kung ano man yung tinutulungan naming areas and sectors, diba? Yung 01, 02, that's yung sa DPWH mismo. So, saan ba nagka-ghost? So, yun ang mga bagay na dapat inaalam natin at maging answerable sa atin yung DPWH. Oh, dapat maging accountable. Kasi doon mo malalaman kung saan yung mga problema and doon mo magagawin yung systemic Yes. fixes. And then, so hindi naman porkit, insertion to or flood control to, uy, masama na yan. Ang tanong, ghost ba? Substandard ba? So that's what you have to take a look at. Ang ganda nung sinabi mo na if may project ka, tas nakikinabang yung mga tao, dapat ipagmalasin mo, pagmalaki mo, di ba? Ako nga, special provision lang ma-insert ko para sa solo parents. I rejoice, pinagmamalaki ko yan sa Facebook ko. So there's nothing to be ashamed of. Correct. If good intention yan. So, I think, people watching this today should try to remember that as much as Opo, possible. opo. Kasi parang ang nangyari talaga pag sabihin mong insertion, or actually, pag may nakita mo lang yung congressman naglagay, feeling ng mga tao ngayon nasama eh. Hindi, tsaka kasi naman, bakit naman i-deny din ng congressman or ng Correct. senator? Mhm. Why would you deny it? You should be proud of it if there's nothing wrong with it. Pag malaki mo pa, oo, ako nag-amend nito. Puntahan natin yung lugar. Oo. O ito, nagawa to. Then, Pag ganun, tapos na usapan. tapos ako, Diba ito, maganda pagkagawa, nakakatulong sa tao, di ba? pag ikaw, congressman, at hindi ka nakapag-request ng project, Ay, mo naman, nagtatrabaho hindi mo lang ginagawa. So, hindi ko maintindihan bakit ka ashamed if you've introduced a certain amendment to the GAA. Mm. Speaking of transparency, so, yung one of the recent issues related to that, yung ano ba yun, yung 2 million ba yun na Christmas bonus ko daw? Okay. So baka you can explain a little bit more. Ano ba nangyari doon yung sinasabi ni Yan yung bonus, yung Congressman bonus. Leandro de Valeviste na parang may 2 million daw na ano ba yun, MOOE? Maraming hindi nakakaintindi kasi kung ano ba talaga yun. Okay, kasi 'di ba, kami sa Congress, ang tao lang talaga namin, 5 plantilla at 10 consultant. Ayun yung hindi ako makapaniwala nung sinabi mo sa akin. Ang network pala nung team. Yes, 'di ba? So, pag bumababa ka, we hire our own people. Dahil hindi naman pwedeng hindi. Kasi hindi gagana yung aming pag-iikot, 'di ba? Tapos, pag every time break, bakit break? Bonus ang tinatawag dyan. Kasi pag break, umiikot ka. Pag umiikot ka, ubus ka. Ubus yung pera mo Kasi dyan. syempre, maraming magkakasakit. Not everyone Yung mga bonus. Diyan napupunta yung mga bonus doon sa mga nagkakasakit. can get the GL. Not everyone can get the medicines. Not everyone. So talagang meron pang sali sa sarili mo. I think ang gusto lang ng mga tao is ma-itemize namin kung Correct. saan namin nila. There's no problem with that if you want to itemize it. Wala namang problema. Hindi lang kasi sa ganun kasimple at ganun kadali. Dahil hindi naman yung Simple binigyan. lang. Ikaw naman kung BH. Yan ang problema. Pagka walang political will, lahat ng bagay sa politika, sabihin ko sa inyo mga kababayan, walang madali sa politika. Sa pagiging leader dito sa bansa na to, wala akong madali. Mahirap po lahat. Mahirap patigilin ng mga kurakot, mahirap patigilin ng mga dorogista, mahirap lahat sa bansa na to, mahirap pagka wala kang political will. Kaya wag nyo kaming paandaran na ang mga bonus na yan, yung inyong mga unprogram, yung mga inyong maintenance and other operating expenses, mahirap i-liquidate. Mahirap. Pagka wala kang political will kagaya nitong administrasyon na to, talagang mahirap lahat ng bagay. Ngayon kung ganito mga congressman natin, ewan ko na lang ha. Kaya mo nang kunwari, pambili ng gamot, papapirmahin mo, Correct. and all that. Pag pinapirma mo naman, matatakot din yung mga tao. Correct. Ayaw din naman nilang pumirma eh. Dahil minsan, baka makulong kami dyan pag tumanggap kami ng, di ba? So, kaya nang ginawa yun na hindi sa may liquidation. Pero nandoon yun. You can always submit it. All the congressmen can actually
itemize. Kulang pa yun. Kung Sa gusto mo gastos i-itemize nila. namin. Oo. Oo. So, hindi naman siya yung Christmas bonus na para sa pang-layaw namin. Mm-mm. Doon pa lang sa Christmas bonus na yun. Pabira. Okay lang sana kung kung wala tayong maraming nakakausap na oy PH, nakasabay ko si Congresswoman na ganito. Christmas break nila, galing silang sa ganitong lugar. Okay lang sana kung wala nagme-mensahe sa ating ganun eh. Ang problema, yung inyong MOOE pinanggagala ng mga magnanakaw na congressman. Pinangtitrip to Europe, pinangtitrip to US, pinangtitrip to Japan. Diba? Diyan napupunta yung mga MOOE nyo, Congressman Bernadette Herrera. Huwag na tayo mag-ungguyan dito. Ang MOOE nyo, pinopondohan ng mga kapritsюhan ninyo. O hindi ka siguro kasali. Pero karamihan ng mga kasama mo dyan. Isip ka. Kulang na sa pinabonus mo sa lahat ng taong Tao mo. nagtatrabaho para Correct. sa'yo. Pero on that point, parang bakit Pinambonus. yung Pinambonus o pinanggala? Pinambonus o pinang-travel? Huwag tayo maglokon dito. Ang daming nagchat-chat sa akin ha. Nakakasakay nila sa eroplano pauwi ng Pilipinas. Yung mga congressman na yan. Galing sa galaan. Nga kwentuhan kayo, din is parang hindi lahat ng congressman nakakuha nun. Totoo ba yun? It's the first time that happened nung impeachment. Oh. Hindi siya nangyayari. Everyone gets it. So before lahat, regardless if minority, majority, Regardless kung hindi ka kumampi sa gusto ng presidente. Hindi, as sa experience ko, I don't know, I can only say from 2010 to the present. wow. It was the first time that I did not get my break bonus because I did not sign the impeachment. Oh, wow. Nako. So sa Nang dahil hindi pumirma sa impeachment, hindi niya nakuha ang kanyang bonus. Yan ang sinasabi natin. Dapat mga ganyang klase ng kanta, tono ng kanta ang gusto ko marinig, Congressman BH. Kung BH, ilabas mo na nalalaman mo. Kahit ako shock. Oo nga, parang Kaya ang tanong ko na, saan yung perang yun? correct, kanino pumunta? Yan ang tanong ko. Wow. Pero ngayon, sa mga kwento, sa mga narinig ninyo, nangyayari pa rin ba yun ever since then? So far, wala pa. Yeah, that was the Oh. only time that it happened. Grabe. Hindi ko in-expect yun, Ganun pala katindi Oo, yun. kasi so kawawa Siguro itong si Sir Carlo Ople hindi nanonood kay PH Update kaya nagugulat sa mga sinasabi nitong si Congress Representative BH Herrera. Mag-subscribe ka kay PH. Mag-subscribe muna kayo dito kay Sir Carlo Ople. Ikaw naman Sir Carlo Ople, mag-subscribe ka sa PH Update para maging updated ka sa mga kabalbalan ng House of Representatives. Masyado kang halata na hindi ka nakasubscribe kay PH Update kaya hindi mo alam yung kalakaran dyan eh. Tayo alam natin ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Pagkapanahon ng magpapasko, mag-holiday season, yung mga congressman, November pa lang nasa iba't ibang dako na ng daigdig, nagpapakasasa sa pera ng sambayan ng Pilipino. Yung kanilang MOOE, yun ang pinanta-travel nila, mga agigil. At ang matindi dito, buong angkan nila kasama. Tapos, ang ginagawa ho nito ay yung iba dyan, taga Davao, taga Mindanao yung iba mga congressman na sinasabi sa akin, nakakasabay ko sa aeroplano, PH, nakasabay ko si Congresswoman ganito. Nako, Congresswoman. Taga Mindanao, Congresswoman, sino kaya yan? Malapit kay Martin Romualdez, pero malapit din kay Digong noong mga panahon na yon. Sino kaya yan? Galing daw silang Japan. Ay, nako po. Sinasabi ko sa inyo mga kamo. Ang ala siguro nitong mga unggoy na to, hindi siya, mantakin nyo buong angkan nila kasama. Ang matindi dito, hindi mo nila pinapost sa social media. Yung mga travel nila. Alam nila galing sa nakaw eh. pa yung mga tao namin. Kasi it becomes a politicized tool by which we want to avoid Kasi as much dapat as possible. hindi. Kasi they should respect our independency. Kasi, diba, minority kami. Hindi naman kami para sumunod sa lahat ng Tsaka at gusto. the end of the day, you're representing people pa rin. Tsaka in kami, we segments. consult. We go through the process. I consult the team of my second nominee. I consult the team of my third nominee and everyone that's around them bago kami gumawa ng desisyon sa aming party. So, grabe. Ang dami natin pag-usapan. Ang ikli pa lang na. Pero meron tayong 20 minutes. Ang dami na natin na-cover. But anyway, so going naman to another issue. So, ito, ang prevailing sentiment right now is parang ang daming problema, ang daming ninakaw, and ang karamihan ng mga Pilipino walang nararamdaman na ginhawa. Parang nakita ko there was a move before na baka pwedeng i-abolish yung
VAT. Medyo exage naman yun para sa akin kung ako tatanungin ninyo. So ako, I was actually pro lowering it kung possible. Tapos there was also a move to abolish yung travel tax, which people felt was regressive kasi 1970s pa pala ginawa yun, no? So, what are your thoughts on proposals like this? And kung not them, ano yung mga sa tingin mo pwede natin gawin para kahit papaano makaramdam ng immediate na ginhawa yung Pilipino? Well, kung isasabi mo bawasan ng 2% yung VAT, it's really doable. Why? My answer is this. Yan, yan ang gusto ko dito. May numbers, guys. May numbers. Wala pa kayo. Basta, wala pa. May number. Yung collection natin ng VAT in 2024, nasa 24 billion yan. Ngayon, nasa, ano ba to? Nasa 1.2 billion. Yan ang VAT na na-collect natin. So, ang 2% no, nasa around 24 billion. Ang ating unused appropriation, ito na yung mga terms natin, ang unused appropriations for 2024, ano yung unused? Hindi nagamit. Is nasa 519 billion. Okay? Hindi pa tapos ako. May continuing appropriation pa na 351. Ibig sabihin, sinontinue mo siya for the next year. I-add mo yun. Nasa mga 900, di ba? Oo. 870. Sa So tingin it's mo. easy to cover the ano. Basta, maglagay ka ng tamang pondo doon sa gamit na ahensya na gagamitin na itong ubusin nila. Ano mo, lagi ko ito sinasabi, the underutilization of the funds is so high, so why do we keep on giving them high funds? High So budget. bakit hindi nila nagagamit yung pera? DPWH, right of way. Oh. Nilagyan mo ng pera, hindi nagawa yung project, or unforeseen. Unforeseen, biglang umatras to or natalo ka sa korte sa pagbili mo ng right of way, di natulog ang pera. Correct. O tapos, feasibility-wise, hindi possible. Biglang mali pala yung hindi pala siya shovel ready. Siyempre, hindi mo naman may iwasan may problems along the way. So, may mga ganun. Correct. Tapos may mga nalagay sa item na hindi shovel ready. So, matutulog lang yung pera. So, 900 magiging billion worth of unutilized? Hindi, magkaiba yung continuing iba yung pero wala sa 600 billion in 2024. oh, yun, doon pa lang mo. That funds So, na teatro mo, pwede magbawas ng VAT? kaya pala. So, Lord. Ang importante lang, kaya nga Mr. talaga. Secretary R. Ay, hindi na pala siya. Kaya nga dapat use it or lose it. Correct. That's a good rule. Dapat ilagay yun sa Pero hindi batas. natutuloy Hindi na siya natutuloy Sino ba dapat nagbabantay nun apart from Congress? Kayo lang ba dapat? Kayo talaga dapat nagbabantay? Kaya lang, siyempre, minsan, ang hirap siyempre, kung hindi nga lahat kasi nakakaintindi ng budget, hindi naintindihan yung unused Pero appropriation. they should kasi it's part of their jobs. I mean, if everyone was raising hell like you in Congress, I think the budget would be much better than it is today. They're just based Kaya on... I'm happy every time I get to be interviewed like this. Lalo na interesado na yung mga tao. Para naiintindihan nila. Interviewin kita, madam. Okay lang. Pwede interviewin kita, ma'am BH. To face to face. Hindi, ano naman natin yan. Marami doon sa mga ilinaban niya sa House of Representatives nung nagdaang Kongreso. Talagang sinuportahan natin yan. Pero yung paglalaro niya dito sa interview na to, marami siyang laro na hindi natin, medyo nagpapantig ang tenga natin pagka naririnig natin. Hirap, katakot pumirma, di ba? Di wag bibigyan ng pera. Nantoko mga kababayan natin naghihirap ngayon sakali, sabihin mo sa kanila, heto yung 5,000 piso, ha? Pambili mo ng kailangan mo, pirma ka dito. Kailangan niya kasi pera yan ng sambayan ng Pilipino. Kailangan nilang malaman kung saan napunta. Hindi ko pera yan. Okay? Ngayon, kung hindi mo kayang pumirma dito, hindi kita pwedeng bigyan. Sorry na lang. Ganon kadali yun. Pero para sabihin sa amin, yung iba natatakot kaya hindi na namin ma-liquidate, hindi na namin mabigay yung kung saan napunta. It's possible. Kailangan ko ng champions. Kailangan ko ng mga nagrararara at ulit-ulitin para may makinig. Ay, volunteer na taga-ingay. Kaya siguro itong si Madam former President Gloria Macapagal Arroyo hindi masyadong maganda yung timpla noong huling nakita natin nag-cruise ang landas itong hindi ko ginagawa ng intriga. Yun lang ang napansin natin doon. Dito na una tatapusin, huwag na po tayo magpabola dito kay Brandon. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Bring him home. Bring him home. Mahal natin Pilipinas.